What's up, guys? Ito ang Part 18, Episode 23. Kung hindi mo pa napapanood ang mga naunang parts, panoorin mo muna ito dito para makasunod ka ng maayos sa storya. Tara na't magsimula, dahil ang napiling utos kay Taiki ay umamin sa taong gusto niya, napilitan siyang sabihin ito. Habang sinasabi ni Taiki, ang taong gusto ko ay halata ang kaba sa mata at ekspresyon ni Chinatsu at Hina, habang ang lahat ay sobrang excited marinig ito. Nang sasabihin na ni Taiki kung sino, agad na nagsalita si Kasahara, si Yusa ang gusto ni Taiki. Nabigla ang lahat at nagtataka, kaya nagsalita ng napakarami si Kasahara para hindi sila makapagsabi ng kahit ano. Sinabi niya, nung tulog si Taiki, napapanaginipan niya si Yusa at sinasabing napakabilis ng smash niya. Dinagdag pa ni Kasahara, love triangle ito ni Ayame at Taiki. Takang-taka ang lahat sa pinagsasabi ni Kasahara. Pero tila alam ni Ayame ang sinusubukan niyang gawin, na gusto lang niyang protektahan ang sikreto ni Taiki. At nagtagumpay nga siya, dahil dumating na ang coach nila at sinabing matulog na sila dahil marami pang training na paparating. Habang naglalakad, nag-thank you si Taiki kay Kasahara sa ginawa niya. Sinabi naman ni Kasahara, ayos lang. Maling pagkakataon yun kung sasabihin mo agad, pero napansin kong nagdalawang isip ka. Nahirapan ka bang mamili sa dalawa? Kaya nang sumapit ang gabi, ayaw maalis sa isip ni Taiki ang sinabi ni Kasahara. Kaya sinabi niya sa sarili niya, hindi naman sa nagdalawang isip ako. Si Chinatsu pa rin ang gusto ko, walang nagbago doon. Pero ako at si Hina ay matagal nang matalik na magkaibigan, at sa mga nakalipas na araw, sobrang ninenervyos ako kapag kasama siya, kaya hindi ko maintindihan kung ano ang bumabagabag sa isip ko. Kinabukasan, latang-lata na ang lahat sa sakit ng katawan, pero natameme sila nang makita si Taiki na sobrang energetic at tila walang sakit sa katawan na nararamdaman. Maya-maya, may nagtanong kay Taiki kung alam niya kung kanino ang bag na naiwan. Agad niyang naalala na kay Hina ito, kaya sinabi niyang siya na ang magsasauli. Pero sinabi ng lalaki na paalis na ang bus nila Hina. Kaya naman, nagtatakbo siya at pinatigil ang bus, sabay abot kay Hina ng bag niya. Pero nagkatitigan na naman silang dalawa ng matagal, kaya agad umalis si Taiki. Habang pabalik, nakasalubong niya si Chinatsu kasama ulit ang bagong lalaki, kaya sobrang nagselos na naman si Taiki. Kaya naman, sa practice, talagang nagsagad siya at ibinuhos ang lahat. Pagkatapos nito, todo kain sila dahil sa sobrang pagod. Kaya sinabi ni Ayame, ayusin niyo naman ang pagkain. Tignan mo ang kabilang club ng mga lalaki, sobrang ayos. Napatitig si Taiki sa kanila, habang si Nishida ay nagsabing, ayoko talaga sa mga gwapong lalaki. Nakakainis, naagawan ako ng mga babae, habang si Haryu naman ay sinabing, ako, gusto ko siya dahil parang ako rin, napakalakas physically at hardworking sa training. Nirerespeto ko ang mga ganun. Napangiti naman si Ayame at sinabi sa sarili, tama, tama. Kaya bagay sila ni Chinatsu. Samantala, si Taiki ay nakatulala lamang habang seryosong kumakain. Habang naglalakad si Taiki, nakasalubong niya si Chinatsu. Nagkatitigan sila ng matagal bago batiin ang isa't isa, sabay alis upang walang makahalatang ibang tao. Pero maya-maya, may napansin si Chinatsu, kaya agad niyang hinawakan ang damit ni Taiki, na nagpagulat sa kanya. Matagal na mula noong huling gawin ito ni Chinatsu. Tinanong niya kung bakit, at napansin ni Taiki ang napakalungkot na mukha ni Chinatsu. Sinabi ni Chinatsu, anong nangyari sa siku mo? Kaya naman sumagot si Taiki, nadulas ako kanina nung nag-practice. Haha, malungkot na nagsalita si Chinatsu, bakit hindi mo nilagyan ng band-aid? Sumagot si Taiki, hindi na kailangan. Maliit lang ito, pero hindi siya pinakinggan ni Chinatsu. Kinuha niya ang band-aid mula sa kanyang bulsa at dahan-daang idinikit ito sa sugat ni Taiki. Napatingin si Taiki kay Chinatsu habang ginagawa niya ito. Pagkatapos ikabit, sinulatan pa ito ni Chinatsu. Nagtawanan sila sandali, pero agad na narinig ni Chinatsu na hinahanap na pala siya ng mga kasama niya. Kaya nagpaalam siya kay Taiki at sinabing, unan ako. Take care, Taiki. Habang paalis si Chinatsu, napatingin si Taiki sa kanya. Napansin din ito ng bagong lalaki. Hindi may kakaila sa mukha ni Taiki na nagseselos siya. Kinagabihan, nakasalubong ni Taiki ang basketball team, pero napansin niyang wala roon si Chinatsu. Kaya napatanong siya, nasaan si Chinatsu?
Sinabi naman ni Nagisa, nagjo-jogging pa siya. Hindi pa raw sapat ang training niya. Agad na nag-alala si Taiki at tinanong kung may kasama si Chinotsu. Sumagot si Nagisa, wala, pero ligtas naman sa bootcamp natin. Hindi na rin namin siya nasamahan dahil hindi na namin kaya makasabay sa stamina niya. Pero maya-maya, dumating ang bagong lalaki at sinabi kay Taiki, isa ka ba sa mga fan ni Chinotsu? Agad namang na-offend si Taiki at hindi nakapagsalita. Kaya nagpatuloy pa sa pagsasalita ang lalaki at sinabing, hindi ba first year ka sa badminton club? Alam mo ba kung ano ang ugali at hilig ni Chinotsu? Lalong nainis si Taiki dahil tila umaasta itong boyfriend ni Chinotsu. Napansin din ito ni Nagisa, kaya nagsalita ang lalaki, hehe, ganun ba? Pwede naman. Sobrang nag-apoy sa galit si Taiki at sinabi sa sarili, hindi ko kayang tiisin ang lalaking ito. Nakakainis. Pakiramdam ni Taiki, parang sinasabi ng lalaking ito na hindi siya in love kay Chinotsu, na isa lang itong admiration o paghanga, na isa lang siyang fan ni Chinotsu. Maya-maya, napansin ni Hina na wala si Taiki sa mga kagrupo niya. Kaya patagaw niyang inikat ang buong silid para hanapin siya, pero hindi niya ito makita. Dahil dito, pumunta siya kina Kasahara at tinanong kung nakita nila si Taiki. Doon lang din nila na-realize na biglang ang nawala si Taiki kanina. Walang may alam kung nasaan si Taiki, kaya nagsimula ng mag-alala si Hina para sa kanya. Samantala, si Taiki naman ay nagjo-jogging para mawala ang sama ng loob niya. Habang tumatakbo, naisip niya, kanina, nag-alala ako kay Chinotsu dahil tumakbo siya mag-isa, pero ako, ganito rin ang ginagawa ko. Baka mamaya, mapagkamalan akong stalker. Bigla siyang natulala at napaisip, pero kung ganito rin ang ginawa ni Hina, mag-aalala rin ako para sa kanya. Sabay dagdag pa niya sa sarili, kailangan ko itong pag-isipan ng mabuti. Pero habang ginagawa ko ito, lalo akong nawawala ng kasiguraduhan kung dapat pa ba akong maniwala sa sarili kong iniisip at nararamdaman. Naalala rin niya ang tanong ni Kasahara, bakit hindi niya bigyan ng kaunting tsansa si Hina? Sumagi rin sa isip niya ang sinabi ni Ayame, bigyan mo ng chance ang taong may gusto sa iyo para malaman mo kung ano talaga ang nararamdaman mo. Lalo siyang naguluhan sa tunay niyang nararamdaman para kina Hina at Chinotsu. Sinabi pa niya sa sarili, si Chinotsu, sobrang tinitingala ko siya, pero kapag iniisip ko ang nararamdaman ko, biglang pumapasok sa isip ko si Hina. Mas aware ako sa kanya. At kapag tinitingnan ko si Hina bilang isang babae, posible bang main love ako sa kanya? Simula nang umamin si Hina sa kanya, lalo siyang kinabahan at naguluhan. Mas nahirapan siyang sumagot sa confession nito. Bigla siyang napatigil sa malalim niyang pag-iisip nang makita ang isang babala sa daan, delikado raw ang parting yun dahil maraming oso. Agad siyang nag-alala para kay Chinotsu at mabilis na tumakbo para hanapin siya. Habang naghahanap, patuloy siyang nag-iisip, pagdating naman sa nararamdaman ko para kay Chinotsu, oo, may halong admiration ito. Mas matanda siya sa akin ng 1 taon, sobrang ganda niya, sobrang sikat, napaka-hardworking. At kahit magkasama kami sa bahay, hindi ko pa rin alam kung ano ang iniisip niya. Dahil may paghanga ako sa kanya, ibig sabihin ba may pagitan sa aming dalawa? May agwat, pero kahit ganoon, mas lalo niyang gustong makasama si Chinotsu. Bigla siyang napatigil nang marinig ang boses ni Chinotsu na tumatawag sa kanya. Natameme siya nang makita itong may pasan-pasang matanda. Agad siyang lumapit at tinanong, anong nangyari? Sumagot ang matanda, iniligtas ako ni Chinotsu at pinasan niya ako papunta rito. Dahil dito, agad na inalok ni Taiki ang sarili, ako na po ang babuhat sa inyo. Nagsorry ang matanda kay Chinotsu at sinabing, pasensya na sa abala. Mukhang sobrang pagod ka na. Ngunit ngumiti lang si Chinotsu at sinabing, ayos lang po. Para lang itong training sa akin. Natulala naman si Taiki kay Chinotsu, at biglang kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Para bang malalim ang iniisip niya at tila nagdedesisyon na sa kanyang isipan. Habang nakatitig kay Chinotsu, bigla siyang namula, sabay ngumiti ng malaki, tila sobrang saya na nakilala niya ito. Ang paborito niyang kulay ay blue, at ang paborito niyang inumin ay cola. At least may mga alam din akong bagay tungkol sa kanya. Dumating na sila sa bahay ng matanda, at agad silang sinalubong ng asawa nito na labis ang pag-aalala. Bigla kang naglakad mag-isa sa gabi. Saan-saan kita hinanap, sabi ng matanda sa kanyang asawa.
Dahil sa kabutihang loob ni Chinonso at Taiki, inabutan sila ng tinapay bilang pasasalamat. Sabay biglang sinabi ng matanda, "Salamat din sa boyfriend mo, tinulungan tayo." Agad namang namula si Taiki at kinabahan ng todo. Mabilis siyang nag-react, naging sobrang defensive, kaya natawa ang matanda. "Ganun ba? Akala ko kasi kayo. Kasi di ba, kapag lumabas sa gabi ang isang babae, ang boyfriend o asawa niya ang unang mag-aalala at hahanapin siya. Gaya ng ginawa mo." Nagulat si Chinonso sa sinabi ng matanda at tila napaisip. Samantalang si Taiki naman ay nagpalusot agad, "Nagkataon lang siguro, kasi nag-training din ako." Maya-maya, inihatid na sila ng asawa ng matanda. Habang nasa biyahe, panay ang titig ni Taiki kay Chinonso, na nakatingin lang sa daan, tila malalim ang iniisip. Pagdating sa bootcamp, nagpaalaman na sila. "Good night." Habang palayo, biglang tumigil si Chinonso. Nang lumingon si Taiki, gusto sana niyang mahuli ang reaksyon nito, pero hindi na niya naabutan, nakita na lang niyang naglalakad palayo si Chinonso. Pagpasok ni Taiki sa kwarto, biglang sumakit ang ulo niya sa kaiisip. Napansin ito ni Kasahara at pabirong sinabi, "Sinundan mo siguro si Chinonso kagabi, ano? Siguradong may nangyari kaya kaganyan." Kinabukasan, napansin ni Ayame si Taiki na tila natutulala. Hindi niya namalayang nasabi niya, "Pinakamagandang form at playing style na nakita ko, ay kay Taiki." Pero agad niyang napaisip, pero mas maganda pa rin kay Yusa. Maya-maya, dumating si Hina at sumilip sa training nila Taiki. Narinig nilang pabirong sinabi ni Taiki, "Siguro may naiwan na namang gamit si Hina." Sumigaw si Hina, "Bamulong ka pa, rinig ko naman." Napangiti si Taiki, sabay sabi, "Ops, sorry." Nagulat si Hina at biglang natulala. Tila nag-flirt si Taiki, at pati si Ayame ay nagulat sa nangyari, napatulala rin siya sa dalawa. Umalis na si Hina, at habang naglalakad, sinabi ng kaibigan niya, "Swerte mo, nakita mo na naman si Taiki." Agad namang tumanggi si Hina, "Hindi naman sa gusto ko siyang makita. At hindi rin ako masaya." Ngunit nakangiti lang ang kaibigan niya at pabirong sinabi, "Kunwari ka pa. Halos mabaliw ka kagabi kakahanap sa kanya." Sabay sabi ng kaibigan niya, "Ito na ang perfect timing, Hina. Tanungin mo na ang sagot ni Taiki sa confession mo sa kanya." Biglang natulala si Hina at napaisip sa lahat ng masasayang alaala nila ni Taiki. Ngunit sa halip na sumang-ayon, seryoso niyang sinabi, "Ayoko. Hanggat hindi pa nai-inlove sa akin si Taiki, hindi ko kailangan ng sagot." Napatingin ang kaibigan niya sa kanya, kita ang halong kaba at determinasyon sa mukha ni Hina. Para bang tumaya siya ng buong puso para kay Taiki, kahit hindi niya alam ang magiging resulta. Grabe ang episode na to, roller coaster ng emotions. Kahit tayong mga manunood ay hindi na alam kung ano ang dapat maramdaman para sa kanila. Papalapit na ang pagtatapos ng Season 1 ng series na ito. Sino sa tingin niyo ang makakatuluyan ni Taiki? Team Chinonso ba kayo? O Team Hina? Comment sa baba, at huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa marami pang high-quality recaps na tulad nito. Kita-kits sa susunod, mga ka-recap.